kalma muna tayo, huwag na muna tayo magpadala ng emosyon. Uy, ayaw na. Ba yan? Inaabangan pa namin. Tinutulungan ka na nga namin para tumaas yung engagement mo. Ang ginagawa namin, sineshare namin, nire-reactionan namin yung video mo para pumunta sila doon sa iyong mga vlog. Oh, Kasi siyempre nakakakonsensya din na kung tayo ay nananakit ng mga inosenteng tao. baka naman papatulan ka na, boss. Kaya medyo huminto ka na. Ang nakita ko nga mga bossing, yung isa din kasama niya dati, kung di ako nagkakamali, sa Bebote nga, kasama niya yun, si Leo Martinez, bumabanat na din sa kanya. Hindi ho kasi nagugustuhan yung estilo o yung ginagawa ni Anjo Iliana na yung tipo bang, oh, Tito Sen, baka gusto mong ipangalanan yung 3 kabit mo. O inabangan ng mamamayang Pilipino yun, Anjo. Oo, talagang mamamayang Pilipino. Lalong-lalo na mga DDS. Asang-asa yung mga DDS na doon sa sasabihin ni Anjo Iliana na kabit daw ni Tito Sen, mga bossing, ay, totoo. Kaso mga kababayan, yung nag-antay na po yung mga DDS, ito na, sasabihin yung kabit ni Tito Sen, no? Biglang si Rudolph daw ho. Ayun, natamlayan sa kanya yung mga DDS. Langya ka, Anjo. Akala namin matatanggal na sa pagka-Senate President itong si Tito Soto. Tapos sasabihin mo lang pala, ang kabit si Rudolph. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Oh, tapos may pangalawa pang pinangalan. 'Di ba? Sino 'yon? Yung snowman naman yata. Pangatlo, si Chabit naman daw. Chabit Singson. Nagoyo yung mga DDS Oh, tuloy. Kaya ngayon umaga po ay tayo po ay bumabati sa inyo at nagsasabi din na kung meron pong mga lumalabas na mga kasi nabasa ko kanina na naman, unang basa ko wala daw. Oo, ang huli yatang nakita ko na nagsalita si Ryan, di ba, Agoncillo, ni Juday, yung husband ni Juday. Oh, yun yung nakita kong huling nagsalita. Kung tigil sa pagkwento ay, alam mo niyo naman, isang linggo na akong tahimik. Isang linggo na po. Boss, hindi matatapos dun yun. Saglit lang. No, baka akala mo kapag kayo, hindi na ako bumabanat. 1 week na akong hindi nagsasalita. So wag niyo na akong tutuluyan. Hindi. Nasabi mo yung mga paninira sa kanila Lalo na siguro kay Alan Kay. At lalo na kung mapagpatuloy siguro si Konsehal James Yap, mga bossing. Dinamay niya Biruin mo sabi nabubuking daw ni Alan. Kinuwento niya yung gano'n. Ewan natin kung baka dinagdagan niya lang ng kwento o hindi. Damage is done, sabi ni Arnedo Olaes. Correct? Hindi pwede at hindi matatapos yan ng pananahimik lang at hindi ka na magsasalita, boss. Tayong hindi na po nagkikwento at hindi matatapos yun. Yung sasabihin mo, hindi na ako nagkukwento, ba't kakasuhan niyo pa ako? Hindi boss. Sensya na, no? Manahimik ka na lang daw ng tuluyan, sabi ni Rosewin Isidro. Pero mga kababayan, ang tingin ko kahit manahimik siya sa pagkakataong ito, may kaso pa din na tutuloy. Explain ko nga ito kung bakit. Pero gano'n pa man, explain ko ulit na tayo po ay nananahimik ng isang linggo na. Ayaw na natin magkwento sapagkat yun nga ay mukhang nakakasakit tayo ng ibang damdamin na hindi ko. Ang akala ko total kakasuhan nyo na ako sige, lubos-lubusin ko na para parang yun yung sabi niya. Total kakasuhan nyo na ako di sige, lubos-lubusin ko na. No, gawin ko na 100 taon. Mukhang magkakatotoo, Boss Anjo. Ano? Gusto na nananakit ng damdamin ng kapwa. Kaya again si Jose naman kasi sinaktan to No, sinaktan ni Jose. Sabi ni Jose, sino pinakasalan sa atin? Hindi po totoo yung mga lumalabas na chismis na tayo po ay tuloy-tuloy pa rin daw nagkikwento. Alam niyo. Kaso naka-record yun, sir. Ito nga, meron kaming record. Ito nga, meron kaming video mo, naman isang linggo na akong hindi makatulog.
Dahil sa narinig mo, nakakasuhan ka. Quiet, kalmado. Pag nagkikwentuhan tayo dito ay sa mga bagay-bagay na lang na pang-araw-araw. Hindi ko na po Boss, mahina ang views niyan, yung ganyan, yung pang-araw-araw. Tapos sabi ng mga nandito, oh, laos ka na daw. Mahina ang views niyan. Ang mga pinag-uusapan, ang mga talagang madaming views sa mga ganyan, eh yung mga sikat na sikat. Yung mga maningning ang mga pangalan. Pero kapag ka ikaw na sinasabi nila, hindi ako, boss ha, oh, na laos ka daw, ayaw mo daw matatawag na laos eh. Oh, hindi ako nagsabi, ayan, sila ang nagsasabi. Pagka yung kwentuhan araw-araw tapos laos na, wala nang views yan. Bumalik ka doon sa dati mong ginagawa, nakita mo biglang nagningning ang pangalan mo sa social media. Yun nga lang, mukhang may kaso kang kakaharapin, boss. Oh. hugot yung mga nakaraan. Katulad ng mga huling linggo na tayo po ay nagkikwento ng mga masasama na loob, mga lumang kwento ng hinanakit. Kaya yan lang, pinapaalala ko lang po sa inyo, baka madala kayo sa mga pagbibintang ngayon na sinasabi ay Ayan, mukhang nagkukumpisal na, oh. hindi pa daw ako tumitigil na pagkwento. Isang linggo na hindi naman tayo makapagsisinungaling. Isang linggo na po tayo humingi sa inyo ng dispensa dahil tayo po ay kalmado at wala na Nagdispensa ka na ba doon sa mga pangalan like Tito Sen o Alan Kay? Nagdispensa ka na kaya doon? Pero tingin ko, mga kababayan, bilang mga matagal ng magkakaibigan to, tingin ko siguro kapag ka ito humingi ng dispensa kay Tito Sen, humingi ng paumanhin kila Alan Kay, tingin ko papaano ito, papatawarin naman ho ito mga Boss Chief Amuser eh. No? Papatawarin yan. Kasi ewan ko, mangilan-ngilan lang naman yung tao na kagaya ni Anjo Iliana na kapag ka yung nakasama mo, nakatrabaho mo, babanatan ka, bigla kang bibirahin. Mangilan-ngilan lang ho yun, mga bossing. Pero doon sa mga taong binanatan, siniraan niya, tingin ko mangingibabaw yung pagiging kaibigan nila kay Anjo Iliana. Sabi ni Mark Laksamana, biglang nagmakaawa, Boss Mark. Ganun talaga. Anjo, ano nangyari sa'yo? Di ba didilis ka na? Punta ka na kay Lustay. Daan ka, hingi ka ng tulong. Oy, muntik nang maano yun. Maproklama ha. Yung palang kumakalat na litrato ni Sara Duterte, mga bossing, na nakaparang barong pambabae, yun na pala yung get-up niya, no? Nag-expect na pala yung mga DDS, napapanik siya doon sa entablado kasi bababa na si Pangulong Bongbong Marcos. Putek na yan. Anyari, mga DDS. Oh. Anyari. Di ba Ma'am Josepa Oliva Lopez? Oh. Bakit hanggang ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos pa din ang ating presidente? Kala ko ba malapit na si Sara ang maging presidente? Ready na nga ho lahat, di ba mga kababayan? Akala nyo yata mababago nyo yung naratibo. Akala nyo yata mapapaikot at ibibintang kay Pangulong Bongbong Marcos na siya ang utak o siya ang mastermind nitong mga flood control. Hindi ho. Kami, naniniwala ho kami, mga kababayan, mga Boss Chief Amuser, na talagang ang nagsimula po, no, nitong laban sa korupsyon, wala pong iba kundi itong napakagaling nating Pangulo. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Alam nyo na, ibig sabihin yan. No? Meron kasing mga kumakalat na bali-balita, meron daw magiging caretaker daw. Umaalma naman yung mga DDS. Anong caretaker? Si Ramon Ang. Eto, meron tayo, Sara Duterte, Vice President, ang papalit daw po sa presidente kapag nagbitaw. Nek-nek ninyo, tatapusin ni Pangulong Bongbong Marcos yung laban sa korupsyon. Ako nga ho, sabi ko, lagi kong sinasabi dito, kung merong legal na pamamaraan kung paano mapapanatili itong presidente na ito sa kanyang posisyon upang sa ganon magtuloy-tuloy po yung laban ng Pilipinas kontra korupsyon, susuporta po ako doon.
susuporta ho ako doon mga kababayan. Ano sabi ng Pangulo? Nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Eh tayo po, totoo, kailangan magpasensya po, no? Hindi po basta-basta agad-agaran yung magkaso. Lalong-lalo na, syempre kapag ka hindi naman matibay ang ebidensya mo, mga bossing, eh paano mo kakasuhan yung isang tao? Kailangan kumpleto, rekado, ebidensya para pag isinampa ninyo yung kaso, eh walang kawala. Oblo talaga. 'Di ba? Sila, yung mga DDS lang naman ang mga atat na atat diyan, mga boss eh. Yung mga DDS na 6 na taon walang naipakulong ang dating presidente, eh sila pa itong nagmamadali na may maipakulong si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sorry mga DDS, hindi ganon ang ating Pangulo. Slowly but surely ang ating Pangulo. Pag kinaso, tiyak, papasok sa oblo. Hindi style ng mga Duterte o hindi style ng dating Pangulo na bara-bara. Di ba? Tiniyak ni President Bongbong Marcos ang walang tigil nilang pagkilos kaugnay ng pagpapapanagot, no, sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Kasunod ito ng kanyang anunsyo na mayroon ng warrant of arrest laban kina dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at 17 pang iba. At mamaya pag-uusapan natin yung kay Martin Romualdez, mga bossing. Diba? Kumbaga, yun, nire-recommenda na din pong kasuhan si Martin Romualdez. Kaya lang, iiyak na naman ang DDS dyan. Bakit to, mga boss? Mamaya natin pag-usapan. Siguro mga banda kasunod dito. Asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa at kahit na paraan na parang napakatagal na ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa inyong pasensya ng ating mga kababayan. Oo, kasi ang gusto ng Pangulo, kapag ka inoblo na yan, rektahan ng oblo. Hindi yung tipo bang, oh, sige, minadali nga maioblo, minadali nga maipasok doon sa kulungan. Pagkatapos ng ilang buwan, mga bossing, wala, lalabas din agad. Kasi na-absuelto, kasi hilaw yung mga ebidensya o ayaw ng Pangulo yun, mga kababayan, mga boss chief amo sir. At eto pa, di ba mga boss chief amo sir,